Hindi, Shopee lang yun. Timo, meron ba sa Timo yung mga ganun, Mr. Props lang naman eh. Pero yung walang laman, diba? Ayan na, mag-start na tayo guys. Para sa bayan na ito. Para sa bayan. Buya ka siya. Alright. Ito na makasaysayan na Quadcom in person. Boom! Tatakbo din doon. Let's go! Alright. Hindi. Welcome back to the latest episode ng Hindi Lang Deep Dive. Ito naman ulit, Quadcom naman tayo, and this is the Quadcom on steroids. Kasama natin ang resident illegal luminary, Sir Ronald Llamas. Thank you very much, Sir Ronald. Humabol ka, buti hindi mo nakalimutan masyado. At of course, kasama natin si Attorney Jez, the R and the J and the Yo. And then, Senador Mark Gamboa, ang ating talagang former president of Dolomite Beach Association or something. Let's start that, Sir Mark. I want to start with you. What do you say about ito na, pinapasara na yung Dolomite Beach? What are you regretting supporting Dolomite for mental health ng panahon ni Digong? Let's start with you. Kasi magaling ka mag-hype eh. It seemed like a good idea at that time. That's a very safe way of saying it, di ba? Very lawyerly. At that time, per my information. Kaya ang punto ko lang naman kasi nun, masyadong yung attention sa Dolomite. Merong ang daming malalaking mga corruption issues. Nauubos yung oras dun sa Dolomite. Eh yun naman ay ano lang. Medyo 200-300 million ang ginastos. Hindi yan. Sa iba eh. 500. At sinira yung environment sa may Cebu ba to, Macdan ba to, sa magaling yan. So Mark, Quadcom to, so we can put each other on the record. Speaking of Dolomite, since mahilig ka mag-hype, let's talk about Ramon Ang. You were posting something about Ramon Ang making feels. Ito naman si Sir Ramon Ang. Flood control daw, ayusin niya lahat ng problema. What do you think about that? Hindi, kasi nakikita niya sa negosyo niya siguro eh. Kung sa SLEX, kung sa ano. Kasi that would affect yung mga negosyo din niya na ano eh. Yung sa NAIA, yung sa SLEX, yung sa Skyway, yung sa iba pa niyang yung ginagawa. So, I guess may mga tao siya nakatutok doon. Pero yun nga, siguro sampulan muna sa isang area, sampulan sa isang lugar. Kung libre naman, kung at no cost naman sa government. Hindi, pero ano eh, sa akin, it's part of yung buong issue ng flood control. Kasi at least ito nga, may nagva-volunteer, baka naman yung sinasabi niya, baka naman merong ano doon. Baka naman kayang mabawasan talaga ng ganun lang. Hindi na kailangan gumasta ng bilyon-bilyon. There's a cost-effective way of doing it. Importante, someone is taking responsibility for the floods. Unlike now, na hindi mo alam sino ituturo, sino pa pinipili kung saan ilalagay yung flood control, yung ano. So I think it's a part of a bigger move para ayusin yung flood control sa bansa. And yung kay Ramon Ang kasi 2021 pa lang, nung last election pa lang, ng presidential election, meron ng mga usap-usapan, may mga gumagalaw na eh. Sabing mga vloggers, nakikita naman, nahalata naman pag merong mga... May nagpaparamdam. Nagpaparamdam eh. May nagpupush na, may naglalabas na ng pangalan ni RSA for president. Right. So I'm thinking na ngayon, we are nearing 2028. Sa akin, walang masama kung gusto niyang magpakitang gilas, kung gusto niyang magpabango sa publiko, kumbaga, if he could sway yung mga Duterte voters. Bakit yung kilay ni Jez? Kaya sa akin, Tumataas yung kilay ni Jez. Bakit kilay? Parang hindi ka convinced masyado, Jez. Don't call me kilay kasi Noted. Traumatic. If he wants to spend smart din ni Jez Hindi fake to, tama. Medyo pang Tekken yung kilay niya, yung nasa Tekken fighter. Hindi kasi syempre, alam mo, good intentions naman. The road to hell is paved with good intentions. Madaming tao dyan may good intentions. Kami ni Sir Ronald. May good intentions tayo, pero hindi tayo good. Sa akin, walang masama if he wants to spend billions para pasikatin yung sarili niya. Siguro gusto niyang subukan. Pag malapit ng election, mababa yung survey niya. Hindi siya tutuloy. Hindi ko mas maganda yung dating proposal ni RSA. Proposal niya kasi kanina dati ay i-develop yung Laguna Lake. That's a good one. Yeah, hindi kasi pwedeng isang lugar maayusin mo habang yung buong National Capital Region ay hindi maayos. So, yung drainage dito ay konektado sa drainage ng buong NCR and to a great extent sa northern at southern Luzon. Integrated yan yung mga water system, river system. No? Kaya,
hindi pwedeng ayusin mo yung drainage sa isang lugar nang hindi mo inaayos yung drainage dun sa buong area na pinupuntahan ng tubig ulan. Ikalawa, kahit may drainage ka, kung wala namang pupuntahan yung tubig, aapaw din yon sa buong NCR. No? Dahil kailangan may pupuntahan yung tubig na manggagaling sa maayos na drainage. Kaya nga yung dating proposal ni RSA, i-develop yung Laguna Lake, the biggest lake in Southeast Asia. Paano? 3 meters na lang kasi yung Laguna Lake. Pwede mong gawin more than 30 meters. Pero hindi sapat na i-dredge mo lang, huhukayin mo lang yung dumi, yung silt. Kailangan lalagyan mo ng dike sa paligid para hindi bumalik yung silt na tinanggal mo. Ikalawa, kailangan mo lagyan ng spillway. Dati may spillway yan tawag Napindan Spillway, papunta sa dagat. Dahil kung wala yung spillway, pag umapaw yung Laguna Lake, pupunta rin sa NCR, pupunta rin sa Southern Luzon. Ikatlo, kailangan ayusin yung Marikina watershed. Dahil karamihan ng putik, pumupunta sa Laguna Lake, galing doon. Dahil kalbo na, walang puno. So, taliman mo ng mga quick-growing trees. Para hindi putik, para tubig yung pupunta, hindi putik. No? At panghuli, ay gumawa ka ng isang maayos na waste management system. Para bawat syudad may sarili-sariling waste management So, hindi mo alam, yung mga waste ng isang syudad, bumabara sa drainage system. No? Dahil nga dito, may landfill. Dito, merong ibang klase na waste management. So, dapat yung waste management, isa lang. Flood control, isa lang. Drainage, isa lang. Water impounding, isa lang. No? Yun ang dapat gawin. Isang sistema lang lahat. Katulad sa Europe, dahil pag sinabi mong ayusin mo isang lugar, hindi maayos yun. Dapat integrated 100% approach. sure hindi maayos. Dahil yung lugar na yon ay nakasalalay dun sa drainage ng ibang lugar. But speaking of Marikina, Sir Ronald, di ba? Si Mayor Teodoro, napakita niya. I don't know if you've seen yung mga post ng Marikeños. They noticed na sa bagyo ngayon, nung 2 to 3 weeks ago, hindi sila binaha or kasing binaha as before. No, unlike yung mga reports sa QC, sa Manila, parang may ginawa yata mga flood control project si Mayor Teodoro na may onting dredging, may onting clean up, may onting waste management, and all of that contributed to less. Well, maganda yun. Pero for this flood. Ang ginagawa kasi ni Marcy ay mitigation. Hindi mo tinatanggal yung ugat ng problema. Ibig sabihin, pag bumara uli yung mga basura sa drainage, aangat uli yan. Tapos depende sa lakas ng bagyo. Kung malakas yung under level, tatamaan na naman sila niyan. Kaya maganda yung ginagawa niya, pero dapat yung ginagawa niya ay sa lahat. Sustainable din. Hindi lang sa isa. Integrated Ang problema approach kasi ng Marikina, mababa talaga yung catch basin. Unlike halimbawa Pasig na medyo mataas. So sa kanya pupunta yung tubig. Problema halimbawa sa Malabon, laging sira yung floodgates. Kahit 281 million yung inalat para ayusin. Hanggang ngayon, hindi na ayos yung floodgate. Kaya baha pa rin ang baha. At pupunta ka doon sa isang ugat ng problema, corruption. No, doon ka pupunta. Paano ba dapat? Kunyari, Office of the President, merong isa doon in charge. Lahat ng plano na yan, NDF or National Task Force. Hindi naman mangyayari. Isa lang. Dati lang may proposal dyan si Palafox, 1970s pa lang. Isang integrated flood control project. Master plan. Holistic, no, integrated. Yan ang lagi sinasabi ni Bonoan sa DPWH. Pero hanggang salita lang. No? Kaya nga sabi ko, tanggalin na yan. Kung puro salita lang yan, palta na yan ng may gagawin. No? So, lalo na, papa-investigahan mo, papa-audit mo yung flood control sa DPWH, kasabwat sila dyan Kasama sila sa problema. Yung sinasabi kanina ni PBBM na 6 stages of corruption, kasama dyan ang gobyerno. No? Kaya bibilib ako kay PBBM kung gagawin niya talaga yung 6 stages na yan, paparusahan niya bawat stage. Pero karamihan dyan, kalyado niya At kailangan pangalanan yung mga contractor. So yun nga, so if you want to fight against something that is actually bringing you down in terms of popularity, question your credibility, at the same time, babanggan mo yung aliado mo. How do you split the difference, Sir Ronald? You start with the more brazen and the least politically relevant. Well, the best time kasi para gawin yan yung first half ng kanyang pan. Pero away na yan ng unity. Ngayon kasi yung second half, papunta na sa 2028. Right. At yan, mapapabilis ang paglipat ng kanyang kaalyado sa kalaban niya.
If yun he naman goes yung up, binabalanse then, niya. No? Yeah. Dahil kung lahat ng mga kalyado niya lilipat sa kabila, Defection. talagang early lame down Yari siya. na siya. Pero at the same time, kung hindi niya ayusin yan, masisira naman siya sa tao. Yeah. Dahil nagsalita na siya eh, mahiya naman kayo. Tapos yung mga sinasabi niya mahiya, mga walang hiya yun eh. So, kailangan talaga niya, hindi lang hiya, kailangan kasuhan. Halimbawa, may record lahat yan eh. May record lahat yan. Pinakita niya yung record. 100 billion, 15 contractors, 2,700 subcontractors. Sino? Marami dyan, mga kamag-anak ng mga politiko. No? Meron lang silang firewall business, para hindi mahalata. No? Kaya, Yeah. pero may paraan para mahalata yan. Alam mo yan ang gobyerno. Kung desidido ang gobyerno na investigahan yan, kayang investigahan. Ito tanong ko, Sir Ronald. Sa 2026, sino na ang pipili ng mga flood control projects? Pareho pa rin sistema ba o si BBM na Wala lang? naman silang ginagawang bagong sistema eh. Sinasabi nila, ano yung problema? Magandang simula yon. Pero ano ngayon, ang gagawin nila sa ganitong klaseng problema? Dapat talaga, lumalabas sa ganitong problema, hindi thousands, 9,000, 5,000 flood control projects. Nakakadagdag yan doon sa problema. Kailangan talaga, isa, dalawa lang. Parang mga bansa o mga syudad sa Europa. Isa lang ang flood control sa Copenhagen, sa Denmark. Yeah, Kaya wala silang baha since 2011. Dahil isa lang eh. No? Tapos dahil isa lang, yung magdi-deliver na contractor, no, kailangan ayusin. Dahil siya lang ang tatamaan eh. No? Dito ang dami tatamaan eh, kaya nakakapag... Kaya-kayang gawin ni BBM yan ngayon? O baka naman pagpasok ng 2026, 9,000 projects Well, pa sa rin ating political system, napaka-powerful ng presidente. Kung alam mo paano gamitin yung power If you're mo. willing to use it, Diba? Kung gagamitin mo yung power mo. Ikaw may control ng national budget eh. Ikaw may control ng NEP. Diba? Lahat yan susunod sa'yo dahil may 3 years ka pa. Diba? So, ang problema ay alam ba niyang gamitin, kaya ba niyang gamitin, gusto ba niyang gamitin. Pero hindi pumayag yung mga congressman. Mawawalan sila ng mga district executive power yan. flood control projects. Executive power yan eh. National budget yan eh. Hindi naman kinakailangan ng legislation dyan. Pero napansin ko lang, Sir Ronald, kanina, no, may post siya, Mayor Vico. I think si President BBM Suerte, kasi mayroon pang isang face and popular face na anti-flood control din. Ay anti-corruption sa flood control. Of course, top 2, top 3, ewan ko kung napansin nyo, kalaban kasi ni Mayor Vico. Pero sabi, hindi naman niya kalaban sa politika, no? Right. Trabaho lang, sinasabi niya, talagang may utang to, talagang may liability sa gobyerno. It just so happens, nandun sa lista ni PBBM. Top 2, top 3 is owned by Diskaya, St. Gerald, and St. Timothy. Okay. Gumagawa din pala ng flood control, hindi lang pala, omelette. Hindi lang pala mga Joe, biro. yata eh. Cottage industry. Multi-hyphenated. Parang sa mga panunong tumakbo sila. Renaissance man Kasi ang yung tawag 15, dyan. hindi mo naman alam yung mga karamihan doon eh. Yes, pero sino sila, may-ari? alam mo na kasi dahil sumikat sila ng Ayun multi. tayo. Ngayon, alam na. Oo. Saka kaya nila nakukuha yung kontrata na yon, meron silang backer sa gobyerno. Definitely. Yun yung... Sino? Yan. Ayun, Diskaya, sino? Well, kung ako presidente, alam ko lahat yun. Ayun. Dahil just connecting the dots eh. Sa 6 stages. Oo. Dapat masabi, ito sa stage na to, Diskaya. O sino yung sa stage na backer? Alam mo, flood control kasi, di ba? Pakutsaba dyan yung mga nasa gobyerno, usually DPWH. Right. No? Pakutsaba dyan yung mga congressman, dahil yan ang bago din ng pork barrel. Definitely. Usually, kinukuha nila dyan 40 to 50% ng proyekto. Tapos yung contractor, kumukuha ng 50 to 20%. Tapos yung tao sa gobyerno, kumukuha ng mga 10 to 15%. So makita na sa flood control, mga 20%. Oh my God. Practically ghost project. Kaya nga yung isang nasirang flood control project sa Cebu, nakita, imbis na bakal yung ginamit, ang ginamit ay kawayan. Oh no? my God. So, yun, kitang-kita yun eh. Yun, alam mo na, sino contractor niyan, no? Etc. etc. So, yung layers na yan, no? Meron ko mga subcontractor, kasama rin yun. Yung sinabi ni BBM kanina, 2,700. Subcontractors yun, nung 15 major contractors. No? So, may kuwang ka dyan, tapos may kakutsaba ka pang mayor, at saka governor. So, yun yung mga iba't ibang layers. Kasi pero, hindi yan, papayag yung mayor, di ba? pero yan, Ilalagay mo sa hindi yan kanya. sekreto. No? May record yan eh. Sikreto sa publiko. Sa kanila hindi. Correct. So dapat i-share na nila sa atin. Ano bang pwede natin gawin dyan, Jez?
isumbong.com.ph. Mas madali daw gamitin sa Facebook. Nagtataka nga ako doon kasi inopen ko yon, pumunta ako. Yung isa, pumping station, ngari, 50 million. Ano, papapasukin kaya ako doon sa pumping station para makita kung, di ba? Inaasan niya sa tao yung pag-ibis nila. Maganda subukan. Maganda subukan ko. Subukan natin. Baka delikado. Magdala ka ng GTA. Paano makikita magbawa sa Marikina, yung nakaraang bagyo, makikita mo yung drainage eh. Merong sofa, merong kama, nakabara. Pero malalaki. Diba? Na dapat, dinadala mo sa maayos na waste management system. Correct. Diba? Eh dahil wala kang waste management system, puro ka landfill. Eh pag puno na yung landfill, saan mo itatambak yung basura? Eh kanya-kanya ng tapon sa ilog. Kanya-kanya ng tapon sa maliliit na click. No? Eh, yan yung mga kwan eh. Yan yung lifeblood ng isang syudad eh. No? Eh, babarhan mo. Eh di parang pa niyan, heart attack ng syudad. Kung nabara yung aortic nerve. Di ba? What do you think about, Sir Ronald, yung Pasig River? Kasi parang na-mention yata ni RSA that he might want... May project kasi si RSA dyan para linisin yan. No, but for flood control, parang yung Pasig River. Paano ka magkakaroon ng flood control kung hindi malinis? Kailangan muna linisin. Ikalawa, yung drainage system mo kasi dyan papunta eh. No? So dapat kailangan mo ayusin yung drainage. Kung hindi, tatambak mo rin yun sa Pasig River. Di ba? Halimbawa, meron akong tao na galit ako, tutulak ko sa Pasig River. Eh. Yun ang worst kind ng torture. Diba? So, pero parang si Digo sabi yan. Alam mo yung Zurich River. Correct. Mas polluted pa yun sa Pasig River. Correct. No? 80 years ago, 90 years ago. Pero ngayon, crystal clear. Ibig sabihin, kaya pa yung ayusin, pero integrated. Pero mas luminis na daw ang Pasig River, di ba? Compared to way before. Parang kahit luminis kasi yan, dudumi uli yan eh. Yeah, maintenance talaga yan. Yeah. Yan yung problema. Maintenance. Nirecord ka sa Ron. Akala ko pinapabasa mo. Hindi. Ang gulo niyo talagang kausap. So, flood control. No. I want to talk about it. BBM doing the press conference kanina and all, he seemed much more confident. Someone close to him told me he's growing into the work. He's getting that comfort level. Does BBM have what should be the blueprint for BBM to play kind of a technocratic, populist, reformist? Problema ni BBM, pwedeng may tama siyang ginagawa dito. Yeah. Pero may elephant in the room eh. Yung political earthquake na parang mahina yung kanyang positioning. Itong impeachment, no? But he said na hindi naman acquitted si Sara. Sabi niya, the Supreme Court ruling had nothing to do with the merits of the impeachment. Come on, we weren't born yesterday, no? Kanina, 12 p.m. Hindi acquitted. Ano gagawin mo? No? Yeah. Tapos na yung impeachment, mag-impeachment ka next year. Next year, malapit na sa 2028, no? Alam naman natin kung ano nangyayari. Tsaka next year, pwede naman nilang ipa-TRO yan eh. Yung mga lalo na ngayon, yung susunod na impeachment, mas mahirap na, almost impossible. Correct. So, dahil naglagay ka na ng 7 new requirements dun sa Article 11. Sasabihin na ng DDS na lawyer dyan, may isang hindi nasunod. Doon sa pito. Can you explain that? Kasi yung with Justice Ascuna the other day, sabi na nag-Eureka moment siya na nag-usap kami na hindi pala pwede, okay lang na one time a year rule. But nevertheless, there is this concern na pwedeng magkakaroon ng mga dummy complaints. Exactly. Can you explain that threat? Well, ang sabi lang ni Justice Ascuna, nasabi ito ng Supreme Court before, you can have multiple impeachment complaints. It's really a misnomer na you can only have one complaint a year. Ang bawal is proceedings. So, iba ang complaints yung mga papel. Correct. Complaint, first complaint, 50 pages. Yung second complaint, mas mahaba, 100 pages. So, 4 complaints yan. Ang sabi ng Supreme Court noon, 2003 pa, 2011, 2 cases, you can put all those complaints in one basket. Tapos itong basket na ito yung papadala mo sa Senate. You can only send one basket. But you can have more than 4 complaints. Pwede mo i-consolidate. You can consolidate. Pwede yung iba itapon mo, yung iba i-retain mo. Ang mahalaga, ito lang ang aabot sa Justice Committee o ito lang ang pagbobotohan ng 1/3. Ng 1/3, yes. And right now, for next year, yun ang concern naman. Sabihin nila, file ka lang next year. Kaso ang hirap na kasi ang dami ng rules. So, yung 7 new rules, di ba? Wala naman yan sa Constitution. And para siyang redundant, inuulit mo yung nangyari na sa plenary, nagpirma ng 1/3,
Tapos pagbobotohin mo ulit sila sa plenary and you have the opportunity to be heard dun sa impeachable official, which sa trial na sinabi ng Diba sa Senate mo na pwede gawin yung due process Sa Senate You don't need due process in every single step of the way, right? You don't need due process in every step of the way, especially if the Constitution itself said doon ang due process. Hindi naman role ng Congress yun eh. Role yun ng Senado. Senado, sa exactly impeachment nga court. So doon siya haharap. Doon papaliwanag ano ba yung final sa kanya sa korte. Hindi doon sa nag-file ng impeachment. Yung nag-file ng impeachment, yun yung prosecution. And in fact, yun yung rationale sa forthwith. Bakit sinabi ng Constitution, trial in the Senate shall proceed forthwith? Kasi wala ka nang ginawang opportunity to be heard sa lower house. Yeah. Because it's more fast track. Bakit fast track? Sabi ng mga framers, mas pinadali namin, we liberalize it kasi parang dati ang hirap. Ngayon, we have to make it easier. O easier, pero balance with due process, trial shall proceed forthwith. Pero ang sabi kasi ni Boy Kilay, no? Ang forthwith dapat in-specify na immediately. At yung immediately dialectical mag-isip si ng Supreme Court sa dismissal, yun daw ang immediate. Grabe. Hindi daw yung forthwith, no? So, may sariling dictionary. Yeah, tsaka speaking of Kilay, di ba yung sinabi na kayo, basically sila Ascuna na kinakaran nyo kami sa Congress, parang ganun, di ba? But Justice Ascuna was very clear, we pleaded to the Congress. Can you remind people what was the specific case that the Cheese was referring to? Congressman Cheese Escudero kasi noon, may tampo siya. Kasi yung impeachment complaint na final niya, naharang. Pero ang layo kasi ng situation na yun eh. Ito hindi masyado na nasabi ng Justice Escudero. Remind everyone about the facts of that Ang mali ni case. Cheese Escudero, months later siya nag-file from the first complaint when the first complaint was already referred to the Committee on Justice. This is Erap's case ba? This was Erap's case. Davide case. Sorry. Davide's case. Ngayon, in this situation, yung first 3 complaints, hindi pa na-refer sa Committee on Justice. So, nagreklamo siya na may 4th complaint. Wala pang initiation under the old doctrine. Right. Pero nung panahon niya, may initiation na kasi months after pa siya nag-file ng complaint, in-endorse niya when there was already a referral sa Committee on Justice. So, that's one. The second distinction there is when Justice Ascuna said, we did not issue a TRO kasi may judicial deference. Correct. May Judicial deference, exactly. What Ascuna in the Supreme Court did before was to appeal. Informal, parang siyang informal. Imbes na may formal order, it's an informal appeal. Let's maintain the status quo. Huwag muna kayo mag-proceed with any of the proceeding so that we can deliberate on it as the Supreme Court and issue our decision. Yung Congress nakinig. Ang malas ni Cheese, hindi sa kanya sumunod yung Speaker. The Speaker heeded the appeal of the Supreme Court. Yeah, and discretion yan. And it was a plea. It was not a Karen na inutusan. And the Speaker is higher than the Congressman. Pasensya na lang kay Cheese, hindi pa siya powerful nun. At saka wala pa siyang kilay nun. Wala pa siyang kilay nun, wala pa siyang sungan, wala pa siyang Senate presidency. Ayan na, ma-persona non grata na tayo sa Senado. No, Sir Ron, I'll go back to you. And Mark, I mean, speaking of, well, not only Kilay, but Caldero, sino yung isa. Basically, ang point nila, puro tayong bias, we just hate Sara, selective daw tayo. What do you say about people are saying? Ikaw lang naman ang political analyst eh. Ako hindi, political heckler. Ikaw fourth category. As a political heckler. As a heckler. Value judgment. Meron akong moral moorings. Ang batay doon, yun yung aking lens para tignan ng Bongga. bagay. Kaya hindi ako objective. Yung mga si Malu? Yung analyst kasi nagpapanggap na objective. Saan si Malu? Dahil naghahanap buhay sila eh. Kaya ako as a political heckler, hindi ako naghahanap buhay. At sabi nga ni Ambassador of Jesus Christ, Senator Alan Peter Cayetano, ikaw ay advocate, which is a compliment. No? Correct, actually. Advocate talaga ako. Hindi ako political analyst na objective. Sa nakikita mong crimes against humanity, objective ka. Sa nakikita mong mali corruption, objective ka. Neutral ka sa nakikita mo sa pagbenta ng territory mo sa China, objective ka. Of course not. Kaya bahala na kayo mga political analysts. Excuse me. I always said my category is different. What's Public your intellectual. Ayun! Magagalit si Sasasot niyan, ang taas pa niyan ha. Public intellectual, magagalit siya dyan. Ano bang napakataas ng level mo. Layo ko sa'yo, dahil ako kasi intellectual yun eh. Ikaw, public intellectual, ako intellected. Layo natin eh. Mark, ano bang tingin mo sa mga blind items na ginagawa ni Cayetano sa amin lahat? Bias daw kami, hindi daw kami impartial. Kamusta naman status na impartiality ni Cayetano bilang the former
Foreign Minister of Digong, Vice Presidential candidate Digong, Speaker of House during time of Digong. Basically, alam Tutani Digong. Ayoko naman muna dyan. Ano ba sinabi sa inyo? Ano ba yung mga Hindi, blind yung item? sa amin kasi bias daw kami. Basically, hater daw kami ni Sarah. Talunin nyo na lang sa 2028. Basically, yung point niya. Huwag kayong bitter. Totoo naman yun. Di sa akin naman Bakit eh. ikaw? Okay, damay. Kaya tayo medyo naano lang ako kasi puro siya ambassador of Jesus Christ, ang ganun yung sinasabi niya. Pero kung nakita nyo kung paano niya tratuhin yung sarili niyang kapatid, si Lino. Yun! Yan ang gusto ko sa'yo, Mark eh. May resibo. Doon pa lang medyo. And very local. May resibo. Very local. Exactly. He hits where it hurts. Let's talk about that. Kamusta ang the Abel, hindi naman Abel and Cain Former level, pero congressman, medyo. Lino Cayetano. Oh, sige na nga, kamusta? Hindi yun. So, Sinuportahan yung kalaban niya. Oo, let's go. Yung kalaban ni Lino, sinuportahan. Hindi, wala namang problema doon. Wala namang karapatan mo naman yun kung sino gusto mong suportahan. Kahit hindi mo kapatid. Ano problema mo? Ano problema? Hindi, ang masama, sinisiraan mo pa. Sa'yo pa nagagaling yung Kapatid mo eh, no? sa sariling kapatid. Kapatid lang naman, kapatid Oo, lang naman. tapos, hindi pa ito, this week lang, may mga lumalabas pa rin ng mga fake news Ayun laban lang. kay Lino. Hindi ko naman sinasabi na kay Senator Alan Cayetano yun, pero Hindi, si Amy ang nagsisira. Samantako naman yung kapatid mo. Pero si Lino, bait-bait nun. Kaya nga eh, nag-donate na nga ng liver niya, di ba? hindi sa akin, yun lang naman ng kay Senator Alan. Siyempre, Yun lang ang problema mo kay Alan? Hindi, I mean, he is, yun ang main na problema ko. Pero syempre, he is angling for 2028 eh. Yun naman eh. Lahat. Gusto niyo ulit maging vice presidential candidate? Nag-aagawan sila Wait. vice Did you president. see the line of all lining up? Di ba yung picture ni Oleta tapos sa likod lahat sila, tapos lahat ng mga pumipila maging Nakita mo yung meme na yan? Amy Marcos. Ang dami. Amy Marcos. Robin Hood Padilla. Robin Padilla. Kahit si Marcoleta, sama mo din. Si Bato Malabo kasi. Actually ako Jesus Escudero. Jesus Escudero. Ay. Pwede yan. Lahat nag-aim for yun ang Alam ko si Cheese ang daw, go for Gina daw eh. Pero alam mo, pag tumakbong vice president, Makino, malakas yun. With Sarah? Hindi! Nahuli kita! Nahuli ko siya! Nahuli kita! Saba, may ganun ba? May saba ba? Sonny Trillanes in the house! Saba. Walang saba? Magparambam na si Sonny! Ito, saba. Ito na, Jason! Jason! Are you saying something? Actually, wala pa akong vice president eh. May president ka na. May president ka na, sir. Go for G! Ba't ka tatakbo sa Yeah, Senate? exactly. Waste of time. Yung dalawang mga separate republic. Go for G! Tapos 2/3 na, mga idiots. Oh. Yan gusto niya, one dictatorship and gulag na yung lahat, yung mga gulag. Yan ang gusto ko sa'yo sa Ronald eh. Wait lang, ilan idiots ulit? 2/3. So sino yung hindi idiot? Pangalanan natin yung hindi idiot. Ang dami mo one-third mo, ha? Oo nga, medyo... So, 8 ang hindi Para dami eh. idiots. Oo nga. Sinasabi LGBTQI. Wait! Ito ano public interest law? Sino yan? Sino yan? Madami yung LGBT na na. Marami ah. Sir naman! Sir naman! MTRCB tayo dito. Mahilig sa mga artista yun eh, tsaka basketball player. Okay, let's speaking of artista, basketball player, anong basa nyo kay Vice Ganda? Nakita niyo yung post na dalawang hindi na makapunta sa Davao. Vice Ganda and Digong. Oh my God, ang sama ng tao talaga. Tapos ako hi po, gumanon ako doon sa baba. Galing! Ay, naman yun sa Ronald, yung ginawa ni Vice Ganda Ang kapon. tapang. Jet Hindi, okay ski. yun dahil mas galit sila kay Vice Ganda kaya sa atin. Maganda yan. Medyo nabawasan eh. Sumalo. May Magkakaroon yung cancel culture na Oo. di ba? Sila yung ma-obsessed. Oo. May kinakain ng mga DDS vloggers ngayon, mga 3 araw yan, isang linggo. Vice Ganda. Oo. Kaya thank you. Makakalimutan ka muna. Medyo awkward, kaya nag-hi po. Gumanon ako. Nakita mo yung reaction ng ni Tatay Harry. Ano sabi ni tatay? Parang ano ba ginawa sa'yo ni Digong? Oh, Di ba? wow. Parang ganun, parang May emotional appeal. Oo, may ganun pa. Bakit mo Si kailangan Tatay Harry. Di ba, parang in-interview mo pa siya noon. Parang okay naman kayo. Tapos, Oo. parang nilalait mo. Parang naalala ko lang yung sa ABS-CBN. Yung ginawa ni... Maganda yun dahil nasasagot doon ni Vice Ganda, wala sa akin ginawa personal.
ang ginawa niya ay sa bayan. Objective. Ang ginawa niya ay sa susunod na henerasyon. Sa West Philippine Sea. Hindi yung krimen na ginawa niya. Yeah. No? Hindi ito personal loyalty. Yung sagot niya. Maganda ang opening yung kay Harry Correct. na hindi ito personal. Ang tinitignan ko rito Hindi ay ito yung loyalty. ginawa niya sa mas malaking bahagi ng ating lipunan. Pero ako, sabi ko din dyan, alam ko for Vice at karamihan nung sa mga ABS-CBN, deeply personal yung ano eh. Yung Shutdown. yung sa pag-ano ni Digong dun sa franchise. Kasi ang dami nilang kasamahan, either natanggal, yung iba may pinawasan hugot ng talaga. sahod, yung iba na depression, yung iba na... So, hanggang ngayon, I think that's something na deeply Medyo, personal. no, but I wanna ask about this because mas trip ko yung interview ni Vice Ganda kay Harry Roque. Naalala mo yan! So ito! Gandang gabi, Vice. Oo, tapos ginagawa gamit. Alam mo yun? Ginaganon lang niya si Harry Roque. Ito! Pumabatol naman si Harry. Pumabatol naman si Harry. Gumaganon si Hindi Harry. naman siya offended. Hindi naman siya. Nag-shine. That's good. That's good. Nag-shine na nga siya. Sports Ako lang. naman, for me, character development, arc of redemption na nakita. Kasi, let's be honest, Vice Ganda was quite DDS before. In a soft sense of the word. Di ba ikaw din? Hindi. Sir Ronald, ako naging DDS ngayon. Reverse yung arc ko ngayon. Why do you Mag-DDS. think Vice Ganda was a DDS? Hindi, Before. DDS What not in year a ba siya sense DDS? na hardcore. Yeah, what do you mean? Don't look at her, yung interview niya with Digong, yung mga post niya about Digong, very I would say. Simula kasi, ang tingin ng mga iba na nabudol, authentic eh. Oh. Kung salita Nadala siya, doon sa tunay na charm. tao. Yun. Ang problema, tunay din na mamatay tao. Yeah, No? tunay Hindi din lang na, tunay no? sa buhay, na hindi masyado nakita until nangyari yung tokang. Correct. Pero nung simula, ang tingin na, uy, tunay ito ah. Wala, hindi plastic ah. Authentic, inaamin pa. May certain attraction yon until nakita mo kung ano yung kaya niyang gawin. Doon mo nakita yung kanyang authentic na katauhan. Noon. Oh. And I think that's the beauty of Vice Ganda's joke now, no? That's why I think Galing it nga hurts more sa mga DDS. Ako, I don't really consider Vice Ganda a DDS, no? Before, like in the Okay, sorry. situation. Let me rephrase. Friendly. Sorry, I don't mean yung die-hard na, no? Sorry, Yes. sorry about Yes, that. die-hard Let me okay, sorry. My mistake. When I say DDS, sometimes I mean it in the general sense. Sometimes I mean it yung hardcore. DDS was never hardcore. I think Never. Vice Ganda voted for Duterte. Never. I think Vice Ganda voted for Duterte. Although, wala siyang sinasabi about that, no? I think so too. But Yeah, the interview gives Vice Ganda more credibility. Yung pag-joke niya ngayon, in the context na binigyan niya ng interview si Duterte noon, and actually, in my view, when I was tracking that before, it was Vice Ganda who first legitimized and popularized Duterte as well sa mainstream. Sikat na si Duterte sa Vismin. Oh, of pero course. hindi national. Pero yeah. national, it was Vice Ganda who really humanized Duterte. So, bakit yan sinasabi? That's why So, Vice Ganda enabler? has more credibility. Enabler? No. More credibility in making that joke now because nanggaling siya sa sitwasyon na naniwala siya dun sa mga promises at pangako ni Duterte. Tapos, napako, nabasag. So now, she's disillusioned or not, pero she's translating it to something na humorous so that she can vent her own frustrations to someone she voted for and believed in. I think, hindi niya sinabi na binoto niya si Duterte. Yun lang ang feeling ko based on Vice Ganda granting that interview. And therefore, more effective yung, it burns. Mas masakit. It burns, yeah. It stings. It burns, yeah. Naalala mo, pinag-usapan natin si Tulfo na wala ng 3 million followers nung nagalit ang mga tao sa ito, 100,000 lang nawala sa kanya. 1 million daw, 1 million. Hindi. 1 million. From 20 million plus, naging 19,900,000. Oh, you check? I checked. Oh, So, really? 19,900,000 will show 19 million. Fake news na naman Pero ang mga actually, DDS. 100,000. So, wala pang 1% ang nabawasan. 0.5% lang. So, actually, mahina pala sila. Sab-Saharan yung They pagbawal. cannot cancel. They cannot Sab-Saharan yung bawas. na, konti lang yung bawasan. So, actually, it make them look Yes. weak. And fake news na naman ang mga DDS. Fake news. Kasi pag nabawasan ng, pag bumaba ka na 20 million, it shows 19 million. Muntik na akong Pero it's maniwala. 19 million, Na 1 million. 930,000. Ayun pala. Yeah, wala pang 100,000. 100,000 is lang pala. 0.05%. Exactly, of 20 Sobrang million. baba. Wala Hindi ako na. makarelate dahil 13 lang yung nakikita. Sir, yung sa'yo, silent majority. Silent majority. Pero tanto sa concert sumayaw. Senator Bam O si Bam, sabi na mga ko, sumusuntok masyado sa ere, mahilig, ganun ba daw yung sayaw niya? Masuntukin?
Gusto rin niya ba na torre? Andun din si BBM, tsaka si President Duterte. Nakita niyo ba? Tayo na lang yata hindi na-imbita. Hindi. Wala lang tayong dalawa, lahat na nandyan na. Hindi natin kailangan magpaliwanag. Ba't natin binoto si Chi sa Senate President? Ayun, yun lang. Ayan na. Okay, let's end on that very toxic point. Just let me start with you before Sir Ronald brings down the house and burns down the house. And then I'll go to Mark to soften the... No, I'll start with you, Mark. Let's soften the edge. Mark. Para kang kurente, para kasi Ikwan. Nagdamay ka man ng branch to soften the edge. Si Ikwan ang ginamit na kurente. Parang yun. So, Your Honor, Mark, what is your take with Senator Trillanes going a little bit spicy on the whole Lenny and all? But wait, can anyone clarify to me? What has Lenny said on the impeachment issue and the ICC issue so far? Nada. No, it's an innocent question. Wala. I think sa ICC may mga nasabi si Lenny. I'm not talking about elections, I'm talking about arrest ni Digong, ICC arrest of Digong. Because ito, Vice Ganda already made fun of the situation in a very dangerous way, but I would say righteous way. What has Lenny said on the arrest of Digong? Pansin ko si Lenny nagsasalita about Duterte kapag katabi niya si Leila. Leila de Lima. Pag nasa lakas si Leila, tapos magkasama sila. Yung March. Doon siya medyo nagsasalita about doon na medyo pahaging lang din, hindi din directly pero although nasabi niya something about like upholding the rule of law. The election time given na yan. Pero ito na, nagkaroon ng arrest. Yung interview niya kay Boy Abunda. Election No, yan. that's election. No, I mean, I'm talking about March 2025. Meron? Rally for Leila Naga. Leila de Lima was campaigning. Ayun nga yung sinasabi. Yun yung sinasabi ni Mark. Kasi sabi ni pagkatabi niya si Kinulit niya kay Senator de Lima, kay Congressman de Lima na parang yung pinagdaanan ni de Lima, etc. ICC, justice. I forget the exact words. Okay. No, yes. That was an innocent question. I know Ronald is here, but that was an innocent question. I doubt it. So she did something. Okay, so good. Pero impeachment. Sa impeachment, has Lenny said anything about that? Parang wala. Sir Ron, you're the innocent mind. You were born yesterday. Did yesterday here? Wala ko narinig. Wala. No, so that's where the At ikaw, may narinig ka ba? Kasi you track politics. Sir Ronald tracks it. I'm tracking DDS They're tracking me. I thought they were tracking you. We're counter-tracking each other. Nagagano kami. Track na, Sub-Sahara na. Ayan naman. Can we move on? Kasi si Vice na maging person na Pero kasi the thing is ngayon, hindi na ako. The thing is ngayon, she's a local official na. Oh my God. She's a mayor na. Baka may excuse siya. Na ayoko nang makiano muna sa national. Yes. Baka maapektuhan yung pagkano ko sa local. And to be fair, as if naman DDS sa mga taga-Naga, hindi naman DDS sa mga taga-Naga. No, and to be fair, I know there's a difference between Mayor Vico and Mayor Lenny, but there's also similarities because they're LGU leaders now, like si Mayor Joy as well. Actually, you have a point on the Vico one. Because Vico hasn't said anything on these issues. Yes, Vico is a progressive, considered progressive. That's good. Joy Belmonte is a progressive, considered progressive. We're not really, pressuring them to say something on national issues. Maybe we're being unfair to Lenny. But the difference with Lenny is she did come from a national VP, context. and VP, and presidential candidate. And opposition bearer. Opposition standard and many bearer. still see her as the opposition leader. Yes. So, but at least you're right. There's an argument to make na why are we not putting the same standard? Pero Vico kinda got cancelled also, di ba? Marami rin nagagalit sa kanya for not speaking up sa national. Exactly. But, Vico is not positioning for national last time we check, and she's not coming from a national position. Right? But Mayor Lenny might not be positioning for a national. Maybe not. Unless someone tells me that she has plans. Okay. Kasi your time to shine. yung delineation na yun. You're still a Filipino. Ayun. So you have to speak about the West Philippine Sea. You have to speak about the crimes against humanity. He just murdered you. Knockout. Naman Pilipino ka pa Kung hindi ka Pilipino, okay lang siguro. Kaya nga, si Vice Ganda, di naman local government, so, di naman national government. Pero tatanungin ko lang din. Tanong na. Soften the edge. Soften the edge. Pero yung of course, ako I spent 1 year with Senator Trillanes. Kumbaga, sa paninindigan, walang talagang no question. Correct. Pero yung sa mga interviews niya talking about Lenny, ganun, ba't napupunta dun yung usapan kaya? Bakit parang hindi ba nakakasama siya dun sa movement as a whole? Could be, pero Trillanes kasi siya. Halimbawa,
lumabas lang yan sa isang post ni Christian Esguerra. Isang interview. Tapos pinick up ng ABS-CBN, tapos pinick up ng TV5, tapos pinick up ng lahat. Pinag-explain siya siya ulit. Hindi pa siya sa TV5. Hindi naman niya plano maging kanyan campaign. Kaya siya inimbita sa TV5 dahil sa post. Pinutol na yun. Ikalawa, so kasalanan pag nadiin mo si Trillanes, aminin niya. Hindi, pinag-usapan namin tatlo yan. Personal yan. Ganyan. Pero kahit napag-usapan nila na matagal na, ngayon lang lumabas. Dahil nga, na-post na-post siya sa isang podcast na kumalat na. So, hindi ko sinasabi na totally kasalanan niya yon. Sinasabi ko lang ay dahil siya si Trillanes, kung anong sabihin niya, sa isang sulok, kakalat. Newsworthy. Kakalat. Halimbawa, kung mag-usap kami ni Richard, hindi kakalat yun. Dahil wala naman nagpapahalaga sa mga sinasabi namin. Dahil advocate kami. No? So, I cannot say that kasi blind item tayo all the time. So yung 13 nakikinig sa amin, baka maging 17. No? Ganon. At ito naman, magiging devil's advocate lang din ako. Meron namang nagsasabi. Mas bagay sa iyo, Devil. Mas bagay sa amin. Ikaw yung angel's advocate. So, mag-angel's advocate lang ako. Angel's advocate. Meron namang ibang nagsasabi na baka hindi kaya kasama yan sa strategy ni Senator Bam na intentionally umiwas sa mga issues about sa Duterte, about sa in line kung ano man yung plano niya for 2028 or beyond or kung ano man. But it will be one-on-one. The DDS will vote for Sara or they will not vote for him anymore. Hindi, pero yung moderates Siyempre yung moderates kailangan mong pag-agawan and yung mga anti-Marcos. Siguro ito yung narinig ko din. What if yung iniisip ni Senator Bam siguro yung anti-Duterte, yung youth makukuha na nung regardless. So you're only there to get yung mga nasa gitna. Yung mga nasa gitna, yung mga anti-Marcos, baka may maagaw ka pa. Baka mali yung kanyang calculation. Dahil nung binoto niya si Cheese, at saka nung tahimik siya, gulping-gulpi siya sa social media, primarily sa kabataan. Primarily dun sa bumoto sa kanya. Disappointment. Baka magkamali siya ng calculation. No? Dun sa yung binabanggit mo na, akin na ito You can still lose it. So kukunin ko yung hindi pa akin. Diba? Okay naman yun dahil ang ini-invoke nila sa politika, kailangan maging pragmatic ka. Pero okay naman yun. Pero pragmatism has its own limits. Meron mga bottom lines. Isa dyan ay yung mga criminal against humanity. Hindi pwede kang tumawid doon. Kung hindi, magiging halimaw ka na rin. No? So, kinuha ko dahil tayo naman, we are as pragmatic as the other guy. Pero meron tayong limits. No? Perhaps iba yung limits nila, pero dahil ganun yung kanilang limits, babalatan natin sila. Huwag silang ma-offend. Diba? Parang sub-Saharan Africa yan. Kaya na naman tayo. Nagpapasalamat ka kay Iskandar for taking the heat away from me for a while. Although my legal team is gonna respond soon to the other DDS harassment in the coming days. Tsaka may ordinance na ba or resolution sa'yo? Wala Hindi, ano lang. Kay Iskandar magkakaroon. Panobo lang. Wala sa Davao. Pero magandang medalya kasi yan pag nakulong siya. Sino? Si Richard. Sir Ronald, hanapin kita ng paraan para sumama. Ako, madalas ako makulong. Si Vitali yung sama. May doctorate na ako dyan. Okay, ka na ba, sir? Oo. Sa cabinet ka, sabi ni Pinoy, wala namang makukulong dito. Ako lang. Tapos ano ka ba? Boss, sasamahan ko na. Ayan tayo. Bago dumating si Mommy at pagalitan si Sir Ronald for that very tasteless show. Ito, huling-huli na ito. No, basically this goes down to what's gonna be the alignment for 2028. Because one thing I'm hearing from certain very important quarters is they see Risa as more unifying than Lenny, if ever it goes down to DDS versus the rest. Because the idea is that because of the Marcos-Lenny, Marcos-Aquino dynamic, and the idea that medyo solid yung pink base ni Lenny, baka maging kampante na sila with that. But that might not be enough to beat Sara. Because Sara could got up to 25 or 30 million votes if they go max. Lenny's score is what, 10 to 15? That might not be enough. So some are suggesting, maybe you need someone who can unify not only the pink vote, but also get not only moderate, but also the loyalista vote, and also the resources. So some would say, and this is from interesting quarters, I cannot name names, is they see Riza as the more unifying one potentially. Is that crazy, Sir Ronald, considering how low Riza's numbers are in the pre-survey? Marami pa kasi mangyayari in 3 years. No? Yeah. Halimbawa, kung makadevelop siya ng brand,
na very compelling. Miriam was able to develop a brand in less than a year. Ito 3 years pa. No? And cheap. Ikalawa, basically won. Depende some would say, kung 1992 elections. Depende kung ano yung configuration. Halimbawa, ito yung presidente, ito yung vice president, baka mas magandang combination niya. So combination din yung labanan. Ikatlo ay, ang mas mahalaga, yung broad anti-Duterte front na makakaroon niya ng parang primaries. Sino ba yung popular best front na makakatalo kay Sara? So dadaan ka sa ganung klaseng proseso. For now kasi, pinasa ni Lenny yung baton ng leadership ng Pink kay Risa. Hindi pa naman niya binabawi. Okay, diba? Ostensibly. So, for now, kaya nag-i-scale up si Risa sa ganung role. Dahil binigay sa kanya ni Lenny yung leadership. Tapos siya yung nag-campaign manager for Bam and Kiko nito nakarang eleksyon. No? So kahit hindi siya kandidato, meron siya naging role. Pinupunuan niya yung role na yon. Unless, sasabihin ng mga nagbigay sa kanya ng role na yan, oy, huwag ka na dyan, hindi ka nakasama. No? Pero nga, sinasabi natin, merong proseso pa yan na dadaanan. No? Dahil marami pa mga forces ang sasama sa anti-Duterte front. Of course, may say din sila kung sino yung gusto nila. No? Yun yung sinasabi kong proseso. Let's close this on a nice note. Jesus, we discussed this, and then of course, Mark, to really make it nice. To close this Quadcom, what do you want to see within the Pink movement? Let's just call it people who are neither kadiliman nor kasama. Yun na yan. It's as wide as that, right? Pink doesn't mean pro-Lenny or pro-Risa. Yes. What should, sa tingin mo, what's the healthy way forward? Kasi inevitable naman magkakaroon ng debate and tactical debates. As we speak, there are people who are making contrarian tactical points on our social media platforms right now. At this point, I think it's either Risa or Lenny only. Yun na talaga. It's down to that. You don't see Bam as... I don't see Bam as kasi when he was outspoken na on the impeachment, lumabas na ulit yung DDS propaganda. When nag-education siya and quote-unquote credit grabbing sa mata ng mga DDS na siya yung i-credit sa free education law. Bila black propaganda siya ulit versus Bongo. So, the Aquino name, I think, still has a lot of baggages. With all due respect sa side nila. No? And this is going to be a presidential race, not Senate. It's a presidential Just race. one lang pwede may vote, hindi 12. Yeah. And Bam is not in the position for 2020 because one, for Lenny, madami pang may hang-ups na who think na she should have won in 2022. So, thought ka nila for 2028. Ang question naman kay Risa is because of her stellar performance with Alice Go, with Kibuloy, and Pogo, and all of these things, they are making her presidential timber. And as I said, can work with admin. And can work with admin. Yeah. No, and again, I've already told you this in our own discussions. No, I think for now, the onus is really on Mayor Lenny. Because if she continues to run for mayor in Naga, then by default, medyo by default because she passed the opposition baton to Risa, Risa will step up. And she's ready. Now, Risa is not selfish. Ako hindi ko siya friend, hindi ko siya close. Pero feeling ko lang if Mayor Lenny says, I'll run for 2028 as president. She'll go VP at least. Senator Risa will give way. And I'm not sure if VP baka iba pang plano. Basta ang unang tanong ngayon, sinong ulo? So, kailangan mag-usap talaga si Senator Risa at Mayor Lenny. The people around them should avoid trying to divide them. Kasi I think si Mayor Lenny, in fairness minsan... And we're not trying to do, just to be clear, we're having a healthy debate. People have to appreciate, we need to do that. Kasi baka maano na naman tayo Pansin mo? May disclaimer kagad Both are qualified. Don't you understand? You're here to do it for me. Please go ahead. Both are super qualified. It's just a question of who's going to be the standard bearer. Diba? Because Lenny's coming from the context na totga siya, for now, siyang default. For now, Ang problema lang kasi dahil sabi niya, tatakbo ko sa Naga dahil huling habilin sa akin ng aking asawa, yung mga asawa ay kalimutan ko na lahat, huwag lang ang Naga. She wants to focus. Tapos ngayon, one term is not enough. That's less than 3 years. 3 years. That's the term. Tapos aalis siya para sa national ulit. Yun nga. Baka siya Tapos di pa manalo if ever God forbid. Baka like Isko Moreno. Baka maging Isko Moreno siya. Hindi pa tapos yung one term, nag-national na. Diba? So, lalo na, binilabor mo yung point na mahalaga ang Naga. Tapos bigla kang aalis bago matapos yung one term mo. So, baka yun yung kanya magiging... Before Mark, I have a quick question to you, Sir Ronald. No? Napansin mo ba si Mayor Lenny doon sa kanyang recent na mga speeches? Meron siyang tinatawag na 2020 finish lines.
So ano namang, what do you Baka na we're reading too much into it. Kasi clear parang sabi niya by 2028, dapat tapos ko na to, I've delivered this. And ang tawag niya to run for re-election. Sa platform niya is worthy for re-election. 2028, finish line. May iba kasi akong friends naman na nasa pink na ang interpretation. Yun na yun. Project 2028. Yung finish line, yung second guess. No? Pero yung mga salita niya about Naga, mas yun ang pinagbabatayan ko. Kasi medyo cryptic eh. Noong sinasabi niya, kailangan ko ayusin na Naga, ito yung habilin ng aking umawang asawa, si Jesse Robredo. At batay sa ganung klaseng statement, baka mag-hesitate siya na hindi pa tapos yung kanyang first term, tumakbo na kagad siya. Dahil yung campaign will start bago matapos yung kanyang first term. And if she makes Risa win in 2028, assuming, God, naman. If she makes mobilize, Risa win 2028, and then the loyalists also. She can run 2034. Di ba may plano ang DDS? Bata pa siya. Sara Duterte 2028, 2034, Paulo Duterte 2040, ito. Tayo may pipeline din tayo eh. Kung si Risa 2028, 2034 Lenny. That was Vico. Sa 2034, maglalaban sila ng Isko ulit. Kaya ko lang naman sinasabi na feasible. Dahil si FBR practically started the campaign in less than a year before the election. Ganon din si Miriam. Diba? Ganon din si Pinoy. No? Less than a year before the election. Ibig sabihin, that's possible. Possible. If you have a very compelling narrative. But si Duterte started 3 years before. Yeah, although ang packaging niya, nagsimula siya just a year before. No? And federalism tour ko no. Hindi pala. Yeah, these things are very possible. Depende sa team na bubuin mo, depende sa narrative na gagawin mo. No? Dahil ang maganda kasi, nabanggit nga ni attorney, kay Risa, meron siyang narrative na sinimulan eh. Sino ba nagpakulong kay Alice Go? Sino ba nag-highlight ng Pogo na totally banned ni PBBM? Sino ba nagpakulong dun sa one of the most powerful son of God? No? Tapos, sino yung kumanto kay Digo ng harapan sa Senate hearing, etc. etc. So, ang kulang lang dahil masyado siyang nice, masyado siyang mabait, hindi niya binibelabor yung ganung klaseng epal. Yung iba nga wala nagagawa, puro epal na eh. No? Kaya yun ang yung baka at a later point, ma-realize niya na kinakailangan din ang epal in a different way. In a more positive way. By the way, just before you end, no? Rodrigo Duterte II officially said Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes. Ayun. Wow, coming from Digong, no? That's the second. The second. Siya yung vice mayor ngayon, parang gano'n. Na yung kailangan pa na may note na kailangan ka mag-hammer, kailangan ka hindi mag-hammer. That's Omar? No, Omar is the other one. This is na naging vice mayor. Kasi yung anak ni Pulong. Anak ni Pulong. Ako, close it. Yeah, let's go. For 2028, ako, from an outsider, someone who doesn't identify as sa pig, tingin ko dalawa. It's either Risa or Bam. Ako, yun ang tingin ko lang isa doon sa dalawa. I think si VP Lenny, si Mayor Lenny, baka kumpletuhin niya 2034, baka doon siya mag-try uli after niya mapaganda or mali. Yun yung tingin ko. Si Senator Bam, I think, tumatakbo na yung kung ano man yung bill sa tumatakbo for titignan kung pwede siya mag-VP, pwede siya mag-presidente. Si Senator Risa, ako, in as much as I would really want to have a President Risa Ontiveros. Gusto ko talaga yon. As in, I believe magiging mas maganda yung Pilipinas kung meron tayong President Risa. I still need to see kung how she could be Sara Duterte. Pagka kumontra sa yung kanyang winnability. I'm kidding. Yun pa rin. Yeah. Yun naman That's a good challenge. At the end of the day, kung sino yung you have to level up. Yun lang. That's, di ba, ang ano nga, anyone but Sara, parang may ganung lumalabas na ano. So, I think she needs to step out. Neutral, I think she needs to, I really want Senator Risa to level up, level up, tumaas ano. Baka she needs to step out doon sa pink na movement and start build her own something. Base, Popular front. Na parallel din naman. So pareho din naman nung kaya may mga West Philippine Sea, may mga ano. And with Akbayan, number 1. For example, nagawa niya eh. Guys, kailangan na umalis si Sir Ronald. Thank you so much. I'm so sorry for that. Thank you so much, guys. Maraming salamat for joining this latest episode. Catch us soon. More of Quadcom. Talk to you. Booyakasha. Wait, sir.